Hindi ko naitago ang ngisi na gustong kumawala sa aking mga labi nang agad-agad na lumayo sa akin si Lucas at tila hindi malaman ang gagawin. "Honey!" Muling tawag ni Maristela. "Shit!" Usal ni Lucas bago buong pagmamadali na lumabas ng banyo. Akmang susundan ko siya nang lumingon siya sa akin at natatarantang nagsabi ng, "Huwag ka munang lumabas. Kapag wala na si Maristela, saka ka lumabas. And go to your room, please." Napailing ako. Wow! I never thought that I will be able to see that side of him. Dati naman kasi, hindi siya natataranta kapag nakikita ko sila ni Maristela sa akto. Minsan nga nagtatalik pa sila eh. Pero ngayon, kung maka-akto siya, akala mo bibitayin siya kapag nakita siya ni Maristela na kasama ako. Because he loves Maristela. I can't help but roll my eyes. Oo nga pala, mahal na mahal nga pala niya ang babaeng yun. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto, indikasyon na lumabas na si Lucas. Kung tutuusin, pwede naman akong lumabas ngayon. Hayaang madiskubre na Maristela ang mga nangyayari sa amin ni Lucas. Pwede ko namang isabog mismo sa harapan niya ang katotohanan na may namamagitang sexual sa amin ng pinakamamahal niyang fiancé. But I have a better plan at ayokong sirain ang plano kong yun. And it's too early para matapos ang larong to. Ngayon pa lang ako nag-e-enjoy. Pinalipas ko muna ang ilang minuto bago ako lumabas ng banyo. Muli ako napailing nang makita ang nagkalat kong mga damit. Kahit medyo masakit ang balakang ko, lalo na ang aking pagkababae, ay yumuko pa rin ako upang pulutin ang aking mga kasuotan na nasa sahig. Wala akong narinig na boses sa labas ng kwarto. Marahil ay inalayo muna ni Lucas si Maristela upang bigyan ako ng oras na makalabas ng kwarto niya. I wonder what was Maristela's reaction nang makita ang itsura ni Lucas. Base kasi sa itsura ni Lucas, he looked like a man who just had the best orgasm of his life. At dahil na rin sa pagmamadali, hindi na rin niya naayos ang sarili. I grinned. Oh jeez, ano kayang palusot ang sinabi ng dati kong asawa? Pagkatapos kong magbihis at ayusin ang aking sarili, sinipat ko muna ang buong kwarto ni Lucas, including his bathroom, just to make sure na walang makikitang baka si Maristela sa naging pagtatalik naming dalawa. After checking everything, saka ako dahan-dahan pinihit pabukas ang seredura ng pinto. Sumilip muna ako sa labas. Walang tao. Malamang busy pa rin ang mga katulong sa kanya-kanyang gawain. Kung nasaan si Lucas at Maristela, wala akong ideya. Kaagad akong lumabas ng kwarto ni Lucas. Tinahak ang aking kwarto. Nang makapasok sa aking silid, dumiretso na rin ako sa banyo upang maligo. Magmula nang umuwi ako rito sa Pilipinas, I already started taking pills upang maiwasan ang pagkakaroon ng komplikasyon sa mga plano ko. It's not that I don't want a baby. Siyempre, gusto ko rin magkaroon ng anak. But not now. Not with Lucas. Not with the man that I hated the most. Matapos kong maligo ay kaagad kong tinawagan si Sarina. Ilang araw na rin kaming hindi nakakapag-usap nitong mga nakaraang araw. Masyado kasing okupado ang isip ko sa mga plano ko, kaya nakaligtaan ko ng tawagan pa ang best friend ko. Hindi rin naman siya tumatawag sa akin, and I understand her. I know how busy she is. Ilang ring lamang at narinig ko na ang boses ni Sarina. Otomatiko ako napangiti when I heard her voice, and as usual, galit na naman ang bruha dahil nag-aalala raw siya sa akin. Hindi mo rin naman ako kinukontak ah. Natatawa kong sad sa kanya. Narinig ko ang kanyang pag-ingos sa kabilang linya. It's because I'm pissed of you. Bumuntong hininga siya. Well, whatever. So, kumusta? Is everything okay? Tinatrato ka naman ba na maayos ni Lucas? Sunod-sunod niyang tanong. Everything is fine, including how Lucas treated me. Muli kong narinig ang paghugot niya ng malalim na hininga. Hanggang ngayon, nadiskumpiyado ko pa rin ba sa plano ko? Ilang segundong hindi nagsalita si Sarina. Natatakot lang ako para sa iyo, Ana. Paano kung ano? Paano kung ikaw mismo ang mahulog sa bitag na ginagawa mo? Paano kung sa huli, ikaw ang matalo? Tumaas ang aking isang kilay at buong kumpiyansa na sinabing, "That will never happen, Sarina." Katulad ng sinabi ko sa iyo noon, sa larong to, sisiguraduhin kong ako ang mananalo. I did not came back para lang muling magpatalo. I already made the biggest mistake of my life,
and it was falling in love with Lucas. And I've learned the lesson in the hardest way. At wala na akong balak pang ulitin ang pagkakamaling yun. I won't let Lucas and Brianna ruin me again. Anyways, I gotta go. May aasikasuhin pa kasi ako. Hindi ko na siya hinintay na sumagot. Kaagad ko nang binaba ang tawag. Napangisi ako. Oh yes, may aasikasuhin ako na napaka-importante. At yun yung gulatin si Maristela. Ngayon pa lang, ni-imagine ko ng reaksyon niya kapag nakita na kaming dalawa, lalo na kapag nalaman niyang dito ako tumutuloy. Oh God, nararamdaman ko na ang panalo ko. Pagbaba ko ay ramdam ko ang tingin na ibinigay sa akin ng mga katulong. Pagkatapos ng pagkaladkad sa akin ni Lucas kanina, malamang pinagchichismisan na nila kami ngayon. Lalo na ako, but I don't give a fuck. I don't give a shit about their opinion. I saw ni Nita na abala sa paglilinis ng mga bintana, kaya kaagad ko siyang nilapitan. Ninita! Mahinang tawag ko sa kanyang pangalan, na bahagya niya ay kinagulat, ngunit kaagad rin namang nakabawi at ang gulat na ekspresyon sa kanyang muka biglang napalitan ng kapilyuhan. Nakangisi siya sa akin. Umaangat baba pa ang kanyang mga kilay. Hindi ko tuloy mapigilang matawa. What? Tanong ko sa kanya. Sa kabila ng pagtawa, lumapit siya sa akin at bumulong. Ano ma'am? May sheriff be? Doon ako tuluyang napahalakhak na sanhi upang mapatingin sa amin ng ibang katulong. All of them were giving us a very confused look. Siguro ay dahil sa nagtataka sila sa pinag-uusapan namin, o baka dahil nagtataka sila kung paano kami naging malapit ni Ninita. I stopped myself from laughing. Saka tumikim and composed myself. Ngunit nang mapatingin ako muli sa nakangising si Ninita, pakiramdam ko, muli na naman ako matatawa kaya sinaway ko na siya. God, this young lady never fails to brighten up my day. Stop grinning like an idiot, Ninita. Pagsaway ko sa kanya. Ngunit mas lalo lamang lumawak ang kanyang ngisi. Kasi naman, ma'am. Sigitin niyo naman ang tanong ko. Masarap ba? Grabe ang pagpipigil ko sa sarili ko na muling mapahalakak sa pabebe niyang pagsasalita. Ginantihan ko siya ng nakakalokong ngisi. This time, ako naman ang lumapit sa kanya at bumulong sa kanyang tenga. Masarap na masarap. Sagot ko sa kanyang tanong. Now, it's her turn to laugh. Napakalakas ng tawa niya na nakakatawag ng atensyon sa kasamahan niyang mga katulong, kaya minabuti ko na takpan ng bibig niya at sinamaan siya ng tingin. Nakuha naman niya ang gusto kong ipahiwatig. Saka ko lang inalis ang aking palad sa kanyang bibig nang mukhang nakahuma na siya. She stopped laughing, but she was still grinning like an idiot as she stared at me. Napailing na lang ako. Kakaiba talaga ang batang to. Asan nga pala sila? Tanong ko sa kanya, referring to Lucas and Maristela. Ayun, nasa dining dahil gutom na raw yung bruha. Aniya habang itinuturo ang dining gamit ang kanyang nguso. Muli ako natawa sa pagtawag niyang bruha kay Maristela. Kung ano-ano na lang tinatawag niya kay Maristela. Una, bulldog. Ngayon naman, bruha. I wonder what's next. Sige, punta muna ako ron ha. Biglang bumalik ang ngisi sa kanyang mga labi. Mukhang alam na niya ang plano kong gawin. I don't know why, but it seems like Ninita can read my mind. Sige lang ma'am, manonood lang ako. Talunin ninyo ang aspi na yun ma'am. For I don't know how many times. Natawa na naman ako. Mukhang aso talaga ang tingin niya kay Maristela. I just gave her a grin as an answer. Then I made my way to the dining room. Hindi pa man ako tuluyang nakakapasok sa dining room. Rinig na rinig ko na ang malanding tawa ni Maristela na nagpakulo talaga sa dugo ko. Just hearing her whore-like laugh makes my blood boil. I stop at the doorway and I can't help but arc my brow nang makita si Maristela na nakakandong paharap kay Lucas habang naglalakbay ang mga labi ng malanding babae sa leeg ng dati kong asawa. Hindi naman siya masyadong fan ng PDA, ano? Hindi man lang nahiya sa mga katulong rito sa bahay at ang gago kong dating asawa, mukhang sayang-saya naman sa paglalandi ng malandi niyang fiancé. Ngayon ko lang na-realize, bagay pala talaga sila kasi pareho silang makape. I crossed my arms on my chest at pumeke ng isang ubo dahilan upang maagaw ko ang kanilang atensyon at natigil sila sa session nila and their gazes went on mine. Gusto kong umisi nang makita ang gulat at kaba sa mukha ni Lucas as he stared at me. Oh boy, is he scared?
Nambalingan ko ng tingin si Maristela, katulad ni Lucas. Nakatitig rin siya sa akin. But unlike Lucas, nakakunot ang kanyang noo, na tila ba may inaalala siya. Maaaring namukhaan niya ako. Paano nga ba naman niya makakalimutan ang mukha ng babaeng inagawan siya dati? I grinned as I made a few steps toward them. Nice to see you again, Maristela. Bati ko sa kanya na ikinalaki ng kanyang mga mata. Mukhang iyon lamang hinihintay niyang sign upang makumpirma ang hinala niya kung sino ako. Annalyn? Tila hindi makapaniwala niyang sambit sa aking pangalan. As she stared at me, tinaasan ko siya ng kilay. Sinuyod ang tingin ang posisyon nilang dalawa ni Lucas. Wow! I didn't know na ganyan pala ang mga bagong style ng pag-upo ngayon. Puno ng sarkasmo kung sabi. Marahan naman tinulak ni Lucas si Maristela as if telling her to get off. Again? Wow! Dati naman, wala silang pakailam kung makita ko sila sa ganong posisyon. Ni wala nga silang pakailam noon kahit panoorin ko pa silang nagtatalik. But of course, I did not do that. Tingnan mo nga naman kung kailan naman hiwalay na kami ni Lucas. Saka pa sila umaarte ng ganyan. They stood together, side by side. I thought you're going to get some rest, saad ni Lucas, na mukhang pinipilit ang sarili na umaktong kaswal, but unfortunately, he failed dahil halatang halata na kinakabahan siya. Hindi ko pinansin ang kanyang sinabi. Itinoon ang aking pansin kay Maristela na mukhang nakabawi na sa pagkagulat. Ngunit nakikita ko pa rin sa kanyang muka na tila hindi siya makapaniwala na ganito ng itsura ko ngayon. Hindi ko tuloy maiwasang mapangisi. Humugot siya ng malalim na hininga. Then she held Lucas. At ngumiti sa akin na may halong kaplastikan. Kailan ka pa nakauwi? At anong ginagawa mo dito sa bahay ng soon-to-be-in-laws ko? Halatang pilit ang pagiging mabait ng aspi na to. Swatch masasahikin? I tried not to roll my eyes. Umakto naman ako nagulat at tumingin kay Lucas na mukhang hindi mapakali. Oh, hindi ba nasabi ni Lucas? I am on a vacation. So I'll be staying here in the Philippines for a couple of weeks. And Mama Olivia offered me to stay here. After all, tahanan ko rin daw naman to. I gave her the sweetest smile that I could offer at mukhang mas lalo pang nagngit-ngit ang kalooban niya sa sinabi ko. Because unlike me, Mama Olivia doesn't like her. Gumanti naman siya ng isang peking tawa at humilik pa talaga sa balikat ni Lucas. Like as if namang maiinggit ako. Baka akala ng babaeng to patay na patay pa rin ako kay Lucas. Oo nga pala. Sinabi na nga pala niya sa akin yon. Nakalimutan ko lang dahil sa sobrang busy ko. Gusto kong humalakhak. Halata naman kasing hindi sinabi sa kanya ni Lucas yon. Hindi rin nakaligtas sa akin ng paningin ng paghigpit ng hawak niya sa kamay ni Lucas. Again, I gave her a fake smile. Kung may award lang sa pagiging plastic, paniguradong panalo na ako sa kaplastika na pinapakita ko kay Maristela. Oh, that's good to hear. Well then, I'll leave. Mamaya na lang ako kakain dahil mukhang busy kayo eh. I gave Lucas a meaningful glance at kaagad ring ibinalik kay Maristela. Pasensya na sa storbo. It was nice seeing you again, Maristela. Saad ko, saka tumalikod at tuluyan na silang iniwan. At habang naglalakad ako pabalik sa sala, ramdam ko matalim na tingin ni Maristela. Napangisi ako. 1 point goes to Annalyn. I can't help but keep on grinning as I felt Maristela's deadly stares on me. At nang matapunan ko ng tingin si Lucas, nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Kani-kanina lang kasi nag-aya si Maristela kay Lucas na magtampisaw sa pool. For what reason? Well, she's trying to make me jealous. And when I say trying, she's really trying so hard. Trying hard ang gaga na pagsilosin ako na hindi naman niya kinakailangan pang gawin. Dahil kahit mag-sex pa sila sa harapan ko, wala na akong pakialam. Baka imbis na magselos ako, mandiri pa ako sa kanila. Like I am way more sexier than her, no? Kulay pula pa ang suot na two-piece bikini. Akala ata niya hot siyang tignan. At dahil plano na talaga akong pagsilosin, sinakyan ko na rin ang plano niya para naman hindi masayang ang effort niya. Kawawa naman kasi siya eh. Sinundan ko silang dalawa sa pool. At syempre, magpapatalo ba ako? I wore a white two-piece bikini and I know I look so freaking hot. Hindi siya nagbubuhat ng bangko Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi pa rin maalis ang tingin sa akin ni Lucas
kahit pakatabi na niya ang girlfriend niya na mukhang aspin. As what Ninita said, na parang bubuga ng apoy habang nakatitig kay Lucas na nakatitig naman sa akin. Ilang hakbang lamang ang layo ko mula sa kanilang dalawa, kaya't kitang-kita ko how Maristela balled her fist. Napatas ang aking kilay nang bigla na lamang hinawakan ni Maristela ang dalawang pisngi ni Lucas at pinilit paharap sa kanya. Then she kissed him hard on the lips na ikinagulat ni Lucas kung kaya't na itulak niya si Maristela dahilan para muntika na mahulog si Maristela sa pool since they were sitting on the edge of the pool. Ang kanilang mga paa nakalublob sa ilalim ng pool. Naging maagap naman si Lucas sa paghawak sa braso ni Maristela upang hindi tuluyang mahulog ang trying hard na babae. I rolled my eyes. Sana nahulog na lang talaga siya. Alam kong kasalanan ng hilingin ang kapahamakan ng ibang tao. Pero hindi naman tao si Maristela eh. Aso siya. Kaya wala akong pakailam kung mahulog man siya. Isa pa, hindi naman niya ikamamatay ang pagkahulog sa pool. Marunong naman lumangoy ang babaeng yan. Eksperto nga yan sa pagsisid eh. Ilang taon ba namang sisid ng sisid kay Lucas? What the hell is wrong with you? Umalingaw-ngaw ang matinis na boses ni Maristela. Nakababa kasi ng galit at inis. Bumuntong hininga si Lucas and was about to say something nang pairalin ko ang kapilyuhan ko. I stretched my arms and my legs and laid my back on the lounge. God, ang init! I said with a kind of tone na maihahalin tulad sa mga boses ng mga babaeng may gustong landiin. Kasabay ng pagtingin ko kay Lucas, siya namang pagbaling rin ang tingin niya sa akin. And I swear, I saw how his eyes blazed with fire nang dumako ang kanyang tingin sa aking leeg na pinadaanan ko ng marahang haplos gamit ang aking palad. Tumiim ang kanyang mga bagang at wala sa sariling nabitawan ng braso ni Maristela na kanyang hawak-hawak. Tila napansin naman ni Maristela na wala na sa kanyang atensyon ni Lucas kung kaya't sinundan niya ang tinitignan nito, which is me. Biglang nag-apoy ang kanyang mga mata and she gritted her teeth as she looked at me. I showed her a not-so-friendly smile. Hi, bati ko sa kanya na sinabayan pa ng kaway. Tila mas lalo naman nainis si Maristela sa aking ginawa, lalo na tila nakapako na sa akin ang mga paningin ni Lucas. Kumunot ang aking noo nang biglang tumayo si Maristela at nagtungo sa akin. If only looks could kill. Malamang nakabulagta na ako dahil sa talim ng titig na binigay sa akin ni Maristela. Nanatili ako nakahiga sa lounge chair. Not minding her, nang bigla na lamang niya akong dinaluhong na hindi ko man lang napaghandaan. Bigla niya akong hinila sa braso, dahilan para makatayo ako. Pagkatapos ay ang buho ko naman ang kanyang pinunteriya. You bitch! How dare you flirt with my fiancé in front of me? Galit niyang sigaw, habang walang tigil sa pagsabunot sa akin. Pilit naman akong lumalaban. She messed my hair, so that's what I did also. Kung sa tingin niya, kagaya pa rin ako ng dati na nakapapatalo, na hinahayaan siyang saktan ako, pues, nagkakamali siya. Walang niya ka? Malutong niyang mura sa akin. Pati mukha ko, kanya na ring nakalmot. Ngunit ganun din ang aking ginawa. I felt an arm wrap my waist at tila hinihila ko palayo kay Maristela. Kung sino yon, hindi ko alam. Maybe it was one of the maid. Kahit si Maristela, tila lumayo na rin sa akin. Malamang ay may pumipigil na rin sa kanya. Tama na! Tama na! Umalingaw-ngaw ang boses ni Lucas na siyang pumipigil kay Maristela. No, I am not done yet. Tuturuan ko na leksyon ng babaeng yan. Punyeta, napakalandi. Halika rito kung makati ka! She screamed with anger. Habang nagpapapasag, I know I look like a witch with my hair na paniguradong sabog, ngunit nginisiyan ko pa rin si Maristela. I won't back down on this bitch. Malandi? Wow! At talagang sa'yo pa nanggaling yan, ano? Masakit ba? Masakit bang makita mo na may ibang umaago ng atensyon ng lalaking mahal mo? Well, let me tell you, wala pa yan sa kalingkingan ng naramdaman ko noon nang lukuhin niyo ako tapat-tapakan ng pagkatao ko harap-harapan. But don't worry, hindi naman ako tulad mo na nangaagaw ng pag-aari ng iba. I am not as cheap as you are. At bakit ba ganyan na lang ang reaction mo? Are you threatened? O baka naman natatakot ka lang na bumalik sa'yo mga pinagagawa mo noon? Sabi nga nila, karma is a bitch. You, what? You're going to call me names again? Go on. I really don't give a fuck. Total, dyan ka naman magaling, di ba? Ang tumahol.
Tinalo mo pa nga ang aso sa kakakahul mo. Oh, may isang aspeto pa pala kung saan ka magaling. Alam mo kung saan? Ang mang-agaw. Pulang-pulang mukha ni Maristela na tila ba anumang oras, sasabog na siya sa sobrang galit.